Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan po ang ating pambungad na pagbati sa ating mga pinagpipitagan ng mga kapatid na mga Muslim sa iba't ibang panig ng daigdig at gayon din naman sa ating mga pinagpipitagan ng mga kapatid na Kristiyano na mga Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa pagkakataong pong ito ay nais po naming ipaglingkod sa inyo ang isang paksa na talaga namang napapanahon at kontrobersyal. At maaring ito ay magpataas o magpaangat ng inyong kilay sapagkat marahil ay iisipin ninyo na yan naman ay common knowledge. Paanong nagkaroon kayo ng ganyang paksa? Bueno, ang paksa po na aming ipaglilingkod sa inyo ay ito. Si Jesus ba ay naipako sa krus? Ano kagad ang pinaka-reaksyon ng ating mga kababayang mga Kristiyano? Naturalmente, ang kaagad na reaksyon ay totoo naman na naipako sa krus si Jesucristo. Subalit, nais naming ipagpaalam sa inyo ang isang katotohanan batay sa pagtuturo ng Quran na si Jesucristo ay hindi naipako sa krus. Pakinggan ninyo at ating babasahin ang nakasulat sa Quran sa An-Nisa, mga talatang 157 to 159, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo at ating sisipiin sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Ganito po ang sinasabi. At sa kanilang pagsasabi na nagpaparangalan, aming pinatay ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah. Datapat siya ay hindi nila napatay. Gayon din naman, siya ay hindi nila naibayubay sa krus. Datapat ang nailagay na lalaki ay kawangis ni Jesus at kanilang napatay ang lalaking ito. At ang may mga pagkakahidwa o ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan. Wala silang sinusunod maliban sa haka-haka sapagkat katotohanan siya alalagumbaga si Jesus na anak ni Maria ay hindi nila napatay. Datapat itinaas siya sa kanyang katawan at kaluluwa ni Allah sa kanyang piling. At si Jesus ay nasa sa kalangitan ngayon. At si Allah ay lalagi ng makapangyarihan ang tigib ng karunungan. At walang sino man sa angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ang maliliban o mangyayari na hindi mananalig sa Kanya. Kay Jesus, ang anak ni Maria, bilang isang sugo lamang ni Allah at isang tao, bago dumatal ang Kanyang kamatayan, sa Kanyang pangalawang pagbabalik sa mundo, at sa araw ng muling pagkabuhay, siya ay magiging saksi laban sa kanila. Ano po itong aming binasa sa inyo? Mga mahal na kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan na nating mga Kristiyano na mga kababayang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito po ay isang katotohanan na hindi nalalaman ng napakaraming mga tao sa mundo. Sapagkat ang nalalaman ng napakaraming mga tao sa mundo, si Jesucristo po ay naipako sa krus. Yun ang kanilang pagkakaalam. Subalit nililinaw po sa atin ng Quran na yan ay isa lamang haka-haka ng mga tao. At hanggat sa katotohanan, hindi siya napatay, kundi bagkos siya ngayon ay nasa piling ng Diyos doon anya sa sangkalangitan. Kaya nga, sa araw ng muling pagparito ni Jesucristo, sa araw ng paghuhukom, kapag ang pag-uusapan ay araw ng paghuhukom, siya anya ang magsisilbing pinaka-witness, no? Laban sa kanila.
Sinong kanila na tinutukoy? Sa kanila na mga Hudyo, mga hindi naniwala kay Jesus, at sa mga Kristiyano na hindi naniwala sa katotohanan na siya ay hindi naipako sa krus. Yan po ang batayan na ating pinagbatayan batay sa Quran. Siguro itatanong po ninyo, bakit Quran ang inyong pinagbatayan sa pagtuturo tungkol sa katanungan kung si Jesus ba ay naipako sa krus? Pakinggan po ninyo kung bakit ang pinakabatayan ng mga Muslim ay Quran. Gaano po ba kahalaga itong Quran? Sino po ba ang may-ari ng aklat na ito? Pakinggan ninyo dito po sa Al-Baqarah, sa talatang 1 at 2, ganito po ang ating mababasa. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alif Lam Mim. Ito ay titik sa wikang Arabic na tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa tunay nitong kahulugan. Ito ang aklat, Quran, na walang pag-aalinlangan na nagmula kay Allah, ang tunay na patnubay sa mga may pangangamba kay Allah. Bakit po ang Quran ang ating pinakamatibay na batayan tungkol sa ating itinatanong kung si Jesus ba ay naipako sa krus? Sapagkat ito po ang pinakaaklat mismo ng ating dakilang Diyos na si Allah. Kaya Quran po ang ating batayan. Kaya siguro itatanong niyo, mukhang hindi kayo parehas bilang mga Muslim sa pagtalakay ng paksa sapagkat ang Quran ay estranghero sa amin bilang mga Kristiyano. Bilang pagbibigay pitagan sa ating mga kababayang mga Kristiyano na sumusubaybay sa ating talakayan ngayon, ay mismong sa Biblia po natin sisipiin ang mga katibayan na sumasang-ayon sa sinasabi ng Quran na si Jesus ay hindi po naipako sa krus. Pakinggan niyo at ating babasahin ang pahayag mismo ni Jesucristo dito sa Mateo 10, ang talata po ay 24 sa Biblia ng mga Kristiyano. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan niyo. Hindi mataas ang alagad sa kanyang guro at hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Ano po ang pahayag mismo ni Jesucristo dito sa Mateo 10:24? Ang sabi niya, hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Sapagkat mismo sa Quran ay binanggit na mismo na sa araw anya ng kanyang pagparito, sa araw ng paghuhukom, siya anya magsisilbing pinaka-witness laban sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano na naniniwala na siya ay naipako sa krus. Kaya nga ang sabi ni Jesucristo ay maliwanag, hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Meron pa rin mga alinlangan tungkol sa bagay na ito. May argumento Ngunit ang sabi anya ni Jesus ay muli siyang mabubuhay sa mga patay. Basahin nga natin ang pinagbabatay ng iba na di umano ay si Jesus ay mabubuhay mula sa pagkamatay. Pakinggan niyo dito sa Lucas 26, ang talata po ay 46. Ganito po ang ating mababasa. 26:46 ng Lucas. Subaybayan po ninyong mabuti, mga mahal na kapatid sa Islam at mga kababayang mga Kristiyano. 24:46 ng Lucas. Ito pa sinasabi. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. O hindi ho ba nabasa ninyo? Na kinakailangan anyang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw? Sa unang pagkabasa nga at pagkaintindi ay lumilitaw na si Jesucristo ay kinakailangang maghirap at pagkatapos ay magbabangon sa ikatlong araw. Alam po ninyo, ang paghihirap ay madalas nang ginagamit sa Biblia.
na kumbaga ay lumilitaw na ang terminong patay, ika nga ay lumilitaw na literal na patay. Subalit hindi po gayon ang ibig sabihin nun. Ano po ang katumbas lamang nun? Pakinggan nito ating basahin dito naman sa unang Korinto sa 15:31, ang kaanyo ang katumbas ng salitang ating nabasa sa Lucas 24:46. Ganito po ang ating mababasa. Subaybayan po ninyong mabuti. Ipinahayag ko alang-alang sa ikaluluwalhati ninyo, mga kapatid, na taglay ko kay Kristo Jesus na Panginoon natin na araw-araw ay nasa panganib ng kamatayan ako. Sa makatwid ay hindi literal na kamatayan ang tinutukoy. Ito ay tumutukoy sa paghihirap. Hindi tumutukoy mismo sa literal na kamatayan. Kaya nga, kung ang pag-uusapan ay kamatayan, ito pa ang ilang mga katibayan na tumutukoy na si Jesucristo ay hindi nga namatay sa krus o hindi naipako sa krus. Pakinggan niyo at ating babasahin dito sa Mateo 27, ang talatay 46. At kung meron man namatay sa krus, hindi po si Jesucristo yon. Pakinggan niyo ang katunayan sa 27:46 ng Mateo. At nang malapit ng oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Lumilitaw ay ibang tao yan. Di ba? Sapagkat kung ang nagsalita sa Lucas 24:46 ay si Kristo, na di umano ay kinakailangan niya na maghirap at pagkatapos ay magbagong muli sa mga patay, dito malinaw sa Mateo 27:46 na ang taong naipako sa krus ay nagrereklamo. Di ba? Ano ang kanyang reklamo? Ang sabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pagka ang pag-uusapan ay si Jesucristo, kung talaga namang ang misyon niya, siya talaga ay nakalaang mamatay, sa akala ba ninyo ay magrereklamo si Jesucristo kung yun talagang kanyang misyon? Na kinakailangan siya ay mamatay sa krus? Hindi. Di ba? Hindi kinakailangang mangyari yon, mga mahal na kapatid sa Islam at mga mahal na panauhin, mga ginigiliw nating mga televiewers na sumusubaybay sa ating talakayan. Di ba? Bakit? Ano ba ang ipinagpauna na ni Jesucristo batay pa rin sa pagtuturo ng Biblia? Katunayang hindi siya yung naipako sa krus na nagsasabing, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dito sa Lucas 12, ang talata naman ay 42, ganito ang ating mababasa. At sinabi ng Panginoon, sa 22:42 ng Lucas, ganito po ang sinasabi. Subaybayin niyo mabuti, mga mahal na kapatid sa Islam at mga ginigiliw nating mga Kristiyanong televiewers. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang salong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang sayo. Ano po ang isinamo mismo ni Jesucristo patungkol sa di umano'y kamatayan doon sa krus? Ang sabi niya ay maliwanag na sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang salong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Sa makatwid ko ang kalooban ni Jesucristo ang tatanungin, hindi niya nais na mamatay o maipako sa krus. Gayun din naman, malinaw dito sa ating nabasa na wala sa kalooban ng Diyos na si Jesucristo ay ipako sa krus. Anong katunayan nun? Ano ang ibinunga ng ginawang pananalangin ni Jesucristo doon sa krus? Yan ba ay dininig o hindi dininig ng Diyos? Basahin natin ang nakasulat sa Lucas 22:43, ganitong ating mababasa. Lucas 22, ang talata naman ay
At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Ano po ang dapat nating mapansin? Matapos na siya'y manalangin, meron kaagad responde, meron kaagad kasagutan. Ang sabi, napakita sa kanya isang anghel mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Kaya, subaybayan po ninyong mabuti ang ating talakayan. Anong ibig sabihin ito na ang anghel ay nagpalakas sa kanya?